Maayong gabi, Church. Salamat sa Ginoo sa another opportunity nga iyang paggamit kanako pinaagi ni Pastori na makadala na usab sa iyang mga balaang pulong ning kagabion. So Church, salamat usab sa inyong presensya. Ug gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. And please open your Bible in the book of 2 Peter chapter 3 verse 18. Sama sa naandan, Church, ako na lang ang mubasa, palihog lang tanawa sa inyong mga Biblia and read it silently. Now in the book of 2 Peter chapter 3 verse 18, the Holy Word of God says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever." Sa di pa tamo padayon, mag-ampo sa ta. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, ning takna sa kagabion. Salamat usab, Amahan, sa opportunity sa imong paggamit kanako. Pinaagi ni Pastori na makadala na usab sa imong mga balaang pulong. Lord, we pray, pasabtami sa imong mga balaang pulong, ug gamita sad ko, Amahan, isip instrumento lamang. Use me mightily and give me exact words to deliver thy message nga makapaidipay sa imong mga kaanakan. Dalaygon ka sa walay katapusan. We give to you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Palihog magapanlingkod. Church, ang title sa atong mensahe naa sa atong text. But grow in grace. Church, after tanaluwas, gusto sa Diyos mo grow ta spiritually. Every living creature grows. Tanan makita nato nga nabuhi aning kalibutana, motubo. Ang hayop, ang mga tanom, ug ang tao. Gikan sa pagkatao, hangtod pagkatigulang. Church, gusto sa Ginoo nga mugro ta spiritually. Sa giingon pa sa atong pastor, sa atong pagkahimugso ug pagkatao, dili mag-edad na lang ta og 5 or 10 years, ingon pa sa atong pastor, nga magdayapir lang gihapon. So nakabalutan na gusto sa Ginoo nga mugro ta spiritually. Ang spiritual growth is non-stop. Church, nganong makaingon ko non-stop? Tungod lagi, kay kita naanata sa espirituhanong nga bahin. Nakabalo na ta sa gusto sa Ginoo. Sa kalibutan, mauna ang kinabuhi nato sa unang panahon. Apan sa dihang nakabatunta sa kaluwasan. Ang kalibutanon mga butang, ato na nang gipadaplin. So nga naman nga makaingon ko na non-stop. Tungod, kay nagkinabuhi na ta sa espirituhanong kinabuhi. Anaan na ta sa Ginoo.
Mana, church, pag naa na ta sa Ginoo, wala yo'y makapugong. Mao na, diretso na, non-stop, ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Dili ta makaingon nga matured naman ko, dugay naman ko nga Kristohanon, dili na ko siguro kinahanglan nga mogrupa. No, mga igsuon ko ni Kristo. As long nga buhi pa ta, aning kalibutana, we need to grow spiritually. Now, point number 1, by knowing God more. By knowing God more. From self-centered life to Christ-centered life. Kung sa una, atong panghuna-una, para lang sa atong kaugalingon. But now, thanks God, nagkinabuhi na ta para sa Ginoo. That's maturity, mga igsoon ko ni Kristo. Church, nasayod ta. Our hardest enemy is ourselves. If the word says, follow your heart, but the Bible says, follow God. Sa unang panahon, mga igsoon ko ni Kristo, as I said earlier, atong kaugalingon lang, atong gihuna-una. Tuguti, mga igsoon ko ni Kristo, nga ang Diyos ang mo-guide or mo-drive sa atong kinabuhi. Tungod kay wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. In the book of John, chapter 15, verse 5, the Holy Word of God says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Mga igsoon ko ni Kristo, klaro sa iyang balaang pulong, na wala gitay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Ginoo. Church, dapat dependenta sa Ginoo. Unsaon man nato nga magpabilin ta sa Ginoo? Of course, number 1, prayer. Bible reading. Mga igsoon ko ni Kristo, kung sige tano, wala ko magkuha na mag-inon ta ng pagka-istoryagi, kuhaan mo, no? Kung magbasa ta sa Bible, diha nato matagamtam, unsa kanindot, atong may baluan, unsa kanindot ang balaang pulong sa Ginoo. And of course, share the gospel. Ipakita si Kristo sa atong kinabuhi. Church, sad to say, nga naay madungog nato, nga murag, nagsalig siya sa iyang kaugalingon.
We hope, church, nga wala diri sa atua. Mag-ingon siya, at tungod man gud ni sa akua, tungod man sa akong kahibalo, ug tungod man kay bright manggod ko. Church, luoy kay nang tawhana. Ingon pa sa atong pastor, usara na katuyok sa atong utok sa Ginoo. Basig unya magsipa-sipa na taglata diha sa karsada. Mga church, wala gid tay mahimo sa atong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Now, point number 2. By rooted in the community of believers. By rooted in the community of believers. Kanang mugamot na ta sa komunidad sa mga magtotoo. In the book of Hebrews chapter 10 verse 25, the Holy Word of God says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. From worldliness to godliness. Church, ang fellowship usa na ka-importante sa atong Christian life. Makatabang na sa atong pag-grow spiritually. Pray one another. And share our testimony kung unsa kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Fellowship can give us advices. Usa na nga makapadasig kung atong mga friends, atong mga amigo, mga Kristohanon. Dili sa mga unbelievers, but atong amiguhon gihapon, ang mga unbelievers. Tungod kay, unsaon man nato pag-share sa pulong sa Ginoo, kung dili nato sila amiguhon. Who knows, someday, makabaton sila sa kaluwasan. Atong amiguhon gihapon. Church, ingon pa ni Pastor Tuper, kaysa una si Pastor Tuper mangyud ang kada simana uadto sa balay. Bible sharing, Bible reading. Nahisgutan na muna kanang unbeliever. Akong giingnan siya kay wala pa man ko bag-o pa man ko ato na nakabaton sa kaluwasan. Yung ko, pastor, unsay maayo ka kung dili na lang nato amiguhon sila. Church, unsay istorya ni Pastor Tuper? Dili, Brad. Unsay, no, dili ni mawala sa akong kasing-kasing o guna-huna. Unsay giingon ni Pastor Tuper? Brad, amiguha, pero ayaw suura. Church, murag mi surop sa akong kasing-kasing yun. Tinuod, amiguhon, pero dili suuron. Kaligi sa ako nagingon, kundi nato sila amiguhon ng mga unbelievers.
na maunay atong gikinahanglan, atong mabisitahan para makabaton sa kaluwasan. From being served to serving others. Kung sa una kita ang giserbisyuhan, kita ang giatiman, kita ang ginapollow up, dapat karon kita na ang mang-invite, house visit, labaw sa tanan, share the gospel. Church, usana katimailhan nga kita migro na spiritually. Mga igsoon ko ni Kristo, we must thankful sa mga Bible students ug sa atong staff sa church and all the workers, tungod kay sila ang nag-maintain sa kalimpyo sa atong church. Ilabi na karon sa atong upcoming World Missions Conference. Church, we hope and we pray nga magtinabangay ta. Because that's a big event in our church. Dapat isit nato atong panghuna-huna nga mutabang tag-serve para sa iyang buluhaton ug alang sa iyang kahimayaan. Point number 3, the last point, murag dali ra ta mahuman ani. Point number 3. By practicing forgiveness and humility. In the book of Ephesians, chapter 4, verse 32, the Holy Word of God says, "And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Church, daghan panahon sa atong Kristohanong kinabuhi nga sulayan ta sa yawa. Naay tao nga iyang gamiton aron ta ma-distract, ulit-uliton ta kung asa gyud taman atong pailog. Naay atong mga silingan, even atong mga parente nga against sa atua. Tungod lagi, kay dili na ta muuban sa ilang pangkalibutanong kalihukan. Church, all we have to do is to pray for them that someday they will accept the Lord Jesus Christ as the personal Savior. Don't listen to the persecutions or critics. We need the grace of God and learn to forgive and be humble and humility. Church, sa atong Kristohanong kinabuhi, kung asa tang nangalagad sa Ginoo,
taliwala ni ana. Adunay daghan mga pagsulay. Church, dili nato malimtan. In the book of Romans, chapter 8, verse 31. The Holy Word of God says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Ano ang mga igsoon ko ni Kristo? Bisag unsa na pagdaot, pero secute sa ato. Kung naa ang Ginoo kanato, walay si bisan kinsa nga makabatok kanato. Dapat, church, naatay mapailubon na kasing-kasing, panghuna-huna, para makita sa katawhan si Kristo sa atong kinabuhi. Maski pa unsa ang atong estado sa atong kinabuhi, mapobre ka man o maadunahan. Church, atubangan sa Ginoo, walay pobre, walay adunahan. Dapat kabalo gihapon ta mutagad sa katawhan, ilabi na sa atong isig ka Kristohanon. Humility means willing to serve others. Church, kanang mga naa naman tagyod sa kinabuhing Kristohanon, dili nato malikayan yun. Daghan kaayong pagsulay nga atong maagyan sa atong kinabuhi. Pero church, usa ni ana nga makapalig-on sa atong Christian life, ang pag-ampo lang, mga igsoon ko ni Kristo. Dako na kahimuan sa atong kinabuhi ang pag-ampo. Sa gikaingon ko na, pagbasag Bible, kay diha nato mahibaw-an kung unsa gyud ang atong Kristohanong kinabuhi, unsa kalig-on pinaagi sa Holy Word of God. Church, sa atong conclusion, growing spiritually involves growing emotionally and mentally. In whatever problem sa atong kinabuhi, makapadayon gihapon ta. Church, thank you so much. And once again, good evening, and God bless us all.